The Lord be with you. and with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. The scribes and Pharisees said to Jesus, "The disciples of John the Baptist has fast often and offer prayers, and the disciples of the Pharisees do the same. But yours eat and drink." Jesus answered them, "Can you make the wedding guests fast while the bridegroom is with them? But the days will come, and when the bridegroom is taken away from them, then they will fast in those days." And he also told them a parable. No one tears a piece from a new cloak to patch an old one. Otherwise, he will tear the new, and the piece from it will not match the old cloak. Likewise, no one pours new wine into old wineskins. Otherwise, the new wine will burst the skins, and it will be spilled, and the skins will be ruined. Rather, new wine must be poured into fresh wineskins. And no one who has been drinking old wine desires new, for he says, "The old is good." Dear friends, sisters, and brothers, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Usually naririnig na natin ang kaibahan ng mga Pharisees and scribes at ang mga disciples ng Panginoon at kahit ang Panginoon mismo. Palaging parang nakatapak sa numero ang Panginoon sapagkat siya'y minamatyaga ng mga Pharisees and scribes kung kailan siya magkakamali so that they can bring a case against Him. And yet, alam natin that hindi naman lahat ng mga Pharisees and scribes ay kaaway o kontrabida sa buhay ng ating Panginoon at sa kanyang mga disciples, hindi po ba? Itong tagpong ito kung saan nagkumpara ang mga scribes and Pharisees doon sa mga disciples, na makikita natin yung contrast. Kami, nag-aayuno kami, we observe the law, we observe the tradition. Kahit nga yung mga disipulo at mga tagasunod ni John the Baptist, bakit kayo? Diba? Bakit kayo? Kain lang kayo ng kain dyan, happy-happy lang kayo. So at once, diba, loaded yung statement ng mga Pharisees, bakit kayo? Bakit kami? Pero without tayong lahat kasi palagay ko ganyan din naman tayo, diba? Kahit tayo nandito we are united in offering this Mass. Sometimes we also do that kahit na hindi natin verbalize o pinapakita sa ating mga actions. Pag nakikita natin ang mga tao sa ating paligid, there is always judgment because that is how our life is. We see, we observe, and then we judge. And then we do what has to be done. So nakikita natin, kahit sa panlabas lamang na anyo, nagja-judge na tayo. Ganun ang ginawa ng mga Pharisees. Sanay sila sa ganong klaseng pamumuhay Di ba? They were supposed to be experts of the law. So alam na alam nila. Si Jesus hindi sumusunod sa ating mga tradisyon, sa ating mga kostumbre. And why is that? And yet the Lord Jesus is presenting to us something new. Meron tayong something that this generation is using, thinking out of the box. Diba? Ang mga Pharisees kasi, yan lang, nakakahon lahat, dapat sumunod ka dyan, dapat nasa loob ka ng box. Ang Panginoon is offering us a fresh perspective on how we relate to God. Diba? Kaya nga sabi niya, hindi pwede kasi naandito pa ang groom, naandito pa yung nobyo, kaya hindi pa pwedeng mag-fast ang kanyang mga kaibigan. Pagka wala na yung nobyo, pagkatapos na yung kanyang mission dito sa mundo, then they will start to fast. Tayo mga Katoliko, we have seasons sa ating liturgy, sa ating liturgical calendar. Pagka Pasko, kapag Easter, di ba masaya, hindi tayo nagfa-fasting.
Pero kapag ka Lent, pag Advent, then we make those observances and penances. So, in other words, we put things, or at least we try to put things in their proper place. Alam niyo sa Iloilo, pagka sumakay kayo sa public conveyance, sa public vehicles, maganda ang kanilang sinasabi, hindi kagaya sa atin para, di ba? Sa Iloilo, sa lugar lang, sa lugar lang. So lahat ng kanilang ginagawa sa lugar lang, tama naman, di po ba? Sa ating religion, we also put it in their proper places and we make the observances at the right time, at the right place. So that is a new perspective. In other words, hindi tayo nakatapak sa numero. Oh, hindi ka nagpa-fast Friday ngayon. Dapat di ka kakain ng karne. Etc. etc. Hindi ganun eh. Di ba? So at the end, I think it is not so much the perspective of the Pharisees and scribes na nag-observe sa kanilang paligid. Pero at the same time, nakakalimutan nilang tumingin sa kanilang mga sarili. Ganon din ang hamon sa atin. Maaring tayo mag-observe, maaring tama, maaring mali. Pero bottom line and ultimately, I think we have to make a self-reflection bago natin husgahan o lagyan ng judgment ang ibang tao. Tumingin muna tayo sa ating sarili, di po ba? Para makita natin what the Lord is telling us. Kailangan natin magbago, kailangan nating makita kung ano pa yung pwede nating i-improve sa ating buhay. Yun nga, we cannot put a new cloth over damaged part of the old clothes. And new wineskins, dapat for new wine. Old wineskins, dapat doon sa old. So sana makita rin natin yan sa ating buhay kung paano i-apply para tayo ay hindi masyado maging judgmental. We now stand.